Hi there mga beloved yung soulmates, kamusta po kayong lahat? Nandito naman po yung lingkod para pagsamahan natin isang soulful and meaningful tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi naabangan sinusubaybayan at pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa inyong overwhelming, nakakataba sa puso na suporta sa muling pagbabalik ng inyong lingkod. Medyo matagal po na panahon na tayo nawala, but still, your support is very overwhelming. Maraming salamat po. At kapag bago po kayo sa ating channel, don't forget to like, mag-comment po kayo at mag-subscribe po kayo sa ating channel. Okay? And ang ating pong reading ay isang general reading para po sa ating mga pinakamahal na nasa sign na Aquarius. Kayo na pong susunod na mag-birthday mga Aquarius, para sa inyo to. Huwag na natin pang patagalin pa. Pasensya na po medyo parang hinihika ko ng konti. But I will be doing my best para mabigyan kayo ng reading. Konting ano lang to. Medyo mainit lang kasi ang panahon. But hopefully naiintindihan niyo po ako. I'm okay and I will continue be doing this. Okay? Sige, wag natin patagalin pa. 2026 general reading for Aquarius, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming pinakamahal na nasa sign na Aquarius. Okay? Kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa ating mga viewers ng mga OFWs, masisipag na OFWs. My salute and my admiration po para sa inyo lahat, okay? Kasi na-experience ko, kakagaling ko lang po sa ibang bansa sa Australia, nagtrabaho po ako, and kakauwi ko lang po dito sa Pilipinas to settle for good, and hindi po nagmadali mawalay po sa pamilya. That's why you're always on my prayers. Maraming salamat sa inyong panonood lagi. And nababasa ko po kasi dahil nagko-comment po kayo. Nagbabasa po ako ng mga comment and nagre-reply din po ako, okay? Oh, meron na tayong last 3 cards for Aquarius. General reading for the year 2026. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 3 cards. Kamusta po kayong lahat? Happy New Year po. Babalik po natin ang pakita eh. I hope you're in good shape. I hope you're healthy. I hope you're happy. Okay? Ilan pa? 3 pa. Sige, 3 na lang. Ito. Ganyan. 2 pa po. Sa mga bago po, ganito po talaga ako mag-shuffle, medyo magulo, but don't worry about it. Kasi dyan po tayo nakakakuha ng magandang cards na makaka-resonate ang lahat. Okay? Ayun, huwag natin pong patagalin pa. Kompleto na po ang ating 10 baraha, 10 cards para sa inyo Aquarius. Let's begin. I know that you're so excited. Ulitin ko po, kapag hindi pa po kayo nag-subscribe pa, please, yun lang po yung tulong sa inyo. Mag-subscribe po kayo. And let's begin, Aquarius, with your first card. Wow, what a beautiful opening card. King of Cups. Hierarchy, Cups, Achievements. 2026 will be a... Kung meron kayong itinanim last year, for the last time, matagal ng panahon, King of Cups represents harvest. Elevation, promotion, or parang something na talagang kumbaga overdue na. Kumbaga yun na nga, hinog ka na para sa bagay na ito. You will be claiming it, you will be receiving it in this perfect year. Talagang perfect to para sa Aquarius. And this King of Cups represents also not only elevation, promotion, but at the same time, alam niyo parang magiging mabango ang pangalan, makikilala ka, magiging tanyag ka. Because King of Cups, look, you will be leading. Parang, di ba pag king tinitangala, hierarchy, pinagsisilbihan. Okay? You're holding a cup. Cup means achievement. And with that, 2026 will be a very good year for you. Napakagandang pambungad na para Aquarius. Next is, 3 of Wands. May mga doubts ka daw. Pero 2026, magko-continue ito, although you will be receiving some good news, you will be receiving some positive outcome, but still hindi mawawala pa rin sa'yo, Aquarius, ang mga pagmumuni, parang questions on your mind. Parang mas uubusin mo yung panahon this year more on asking questions why. Marami kang maging katanungan na bakit nangyari to, bakit deserve ko ba to, or pagpapatuloy ko pa ba. Okay? Despite with that, with the King of Cups, you need to carry on. Kailangan mong patuloy. Ikaw ang makakaalam niyan, you ask sign from the universe kung ano ba ang dapat gawin. But pinapakita lang itong 3 of Wands that there will be a lot of questions on your mind. You will be asking yourself. Okay? And
bago ka humingi ng advice sa iba, bago ka magtanong ng idea sa iba, you need to do it by yourself first. You ask yourself first, ano bang dapat gawin? Next is Three of Cups sinundan ng Three of Wands sinundan ng Three of Cups celebration. Sabi ko nga, kapag napili mo, if you have this 2026 sa mga katanungan na yan, kapag naging matalino ka, Aquarius, sa mga gagawin mong desisyon, kapag talagang you have considered a lot, humingi ka na advice, at the same time you have trusted your intuition, here comes the celebration. At the same time, this also comes with mga unexpected surprises, unexpected blessings na actually wala naman sa notes mo, na ina-expect mo, hindi mo naman siya talagang kumbaga plinano, but out of nowhere, bigla-bigla siyang darating. Because although you need to be grateful kahit maliit man yan or hindi naman talaga kalagihan, but still malaking tulong yan para sa'yo. Also, it comes with other people, connection na maaring gagamitin ng universe para matulungan ka sa mga bagay-bagay na hinihiling mo or hinahangad mo. So about connection, networking, at the same time unexpected surprises that at least will make you happy. Three of Cups celebration. Pangapat, High Priestess. High Priestess, 2026 Aquarius, you need to trust your intuition. Wala kang ibang pagkitiwalaan, but by the signs na ibibigay ng universe para sa'yo. Mag-meditate ka, you need to ask yourself, you need to ask guidance from the universe, from the higher being. And kung ano man yung mga signs na ibibigay sa'yo, you need to trust it, because this High Priestess cards represents your intuition will be active, your yung mga subconscious state mo this 2026 months. Don't be surprised if yung mga yung mga dreams mo parang vivid, medyo maliwanag, medyo weird. That's part of your personality this year, Aquarius. Marami kang mapapanaginipan ng mga weird, mga tao, yung siguro kahit yung ibang mga pumanaw na. At the same time, magiging malinaw ang lahat, maaalala mo, maintindihan mo. Kasabay dyan yung paglakas ng kutob mo, yung intuition mo na yung iba mangyayari. And with that, alam mo na talagang active yung intuition mo at wala kang ibang pagtitiwalaan kundi kung ano man ang ibibigay sa'yo, ibabata sa'yo ng universe. Okay? Sun card, very beautiful card. This Sun card represents positivity. Wala kang ibang gagawin, wala kang ibang isipin this year, Aquarius, kundi maging positibo sa buhay. Regardless of what the universe will throw things at you this year, you need to be positive. You need to trust your instinct, you need to trust your intuition, trust the universe that everything will fall into place. Lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan, and it will align if you only trust. This Sun represents confidence. Kapag pinanghinaan ka ng loob, talo ka. Okay, this Sun is reminding you to be confident. The universe will be giving you, bibigyan ka ng maliwanag na pag-iisip. Okay, bibigyan ka ng lakas ng loob. Look at that. Diba pag Sun, siya nagbibigay ng buhay. Without Sun, the plants will die. Even human, tayong mga tao, all of the living species ay malaki ang epekto ng Sun. And ikaw pa ba? This Sun represents life. If you want your life to move on to the next level, you need to trust the universe. Okay? Second row, pang-anim na baraha. Look. Aquarius, the universe is also reminding you this 2026 na at least walang masama magbigay. Walang masama sa pag-share ng blessings. Ayun, napakaraming pera, blessed ka, marami ka nang napundar, marami ka nang kahit paano sufficient yung sahod mo or whatsoever, may extra income. You have a lot of means in terms of finances. But the universe is reminding you that this 2026, you need to be at least consider, hindi naman yung magdadamot ka, but magbibigay pa unti-unti, pero hindi yung parang buhos biya, because you need to consider yourself first. Ayan, nature mo talaga, hindi may tatago yan, talagang maawain ka, nagbibigay ka talaga sa kapwa. But you need also to think of yourself. Baka kung sa kandila, kung sinisindihan mo lahat ng kandila ng iba, tas ikaw natutunaw ka na or nauupos ka na, well, it's not a good thing, Aquarius. Sarili mo muna. Unahin mo ang sarili mo. Magbigay pa unti-unti, but not that
the whole thing na ibubuhos mo sa kanila or sa kapwa mo. Okay, nasusundan pa? I hope you're doing great. Ulitin ko po, please, kung maka-resonate kayo, mag-comment po kayo ha. Kung bago po kayo, magpakilala po kayo, nagbabasa po ako ng reading, anong mga comments, nag-reply pa po. And pasuyo na po pa-subscribe, okay? Para mas lumago po ating channel at mas marami po tayong matulungan. Oh, look at that. Papito mong baraha. 9 of Cups. Prangka ako sa aking, kilala ako sa pag-read na prangka. Hindi ako nag-sugarcoat ng reading para magmukhang maganda. What the cards, what gives is what I tell. What the energy that I feel, yun yung aking sasabihin. Dito Aquarius 2026 is that parang discontented ka daw sa mga bagay-bagay. Marami ka nang napatunayan, marami ka nang napanalunan, marami ka nang natamasa, but still, ba't parang ang dami mong nais patunayan? Look, ayan napakarami mo ng trophy sa likod, ano pang gusto mo? And walang masama dyan, walang masama. But if it will cause trouble, if it will give you headache, papasakit ang ulo nito, why not settle a little bit? Okay? But it's up to you. At ito lang pinapakita ng baraha, parang, sorry for the word, parang masyadong mataas ang ambition, Aquarius. Okay? Ikaw, you need self-introspection. Magmuni-muni ka sa sarili mo. Kung tama pa ba to? Or maging at paano maglaylaw na muna, maging kontento na muna sa mga bagay-bagay. Kung lalo na kung naapektuhan na nito ang health, physical health, mental health, well, Aquarius, you need to rest or you need to take it easy. Discontentment para sa akin ang energy na nafe-feel ko dito sa 9 of Cups. Pasensya na ha, yan ang sasabihin ko talaga. Bahala kayo, makalit kayo sa akin, but prangka talaga ako. Pangwalo, yan dumidigay ako, it means talaga may energy. Oh, Ace of Cups. New beginning, new chapter of life, new opportunities. So why push yourself to the limit kung marami pang mga bagay na parating sa'yo? Sabi ko nga, lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan. If one door closes, ibig sabihin there's another door that will be open to you. Then that's why you don't need to push yourself sa mga bagay-bagay na nahihirapan ka na. Take it easy. Take it easy. Huwag magpakamartir. Okay? Kung feeling mo hindi na talaga para sa'yo din, cut it. Because here is the Ace of Cups. You are still guaranteed, you are still promised with a good life, with a good future with this Ace of Cups. Hindi kailangan magmadali. You need to take life, you need to take it slow. May kakompetensya ka ba? Or ang sarili mo lang? If you think you are in a competition, you're hurrying o nagmamadali ka, then push yourself. But if you think wala naman, then bakit mo stressan ang buhay mo? Pag-isipan mo yan, here is the Ace of Cups. You're still guaranteed of good future. Marami pa mga magagandang bagay ang mabubukas sa'yo. But still, you need to do a thing first na talaga munang unahin mo muna sarili mo. Okay? Pang 9 card natin. Susundan ba tayo? I hope you're doing good, ha? Oh, tatakpan ko to. Look. Tatakpan ko to kasi baka ito, shuffle natin ang baraha, hindi po natin yan nilagay dyan. Devil card. Aquarius, I will tell you honestly, meron daw sa inyo or ikaw nakakapanood nito na Aquarius, I may something, you felt uneasy, parang hindi maganda ang nararamdaman mo. Dahil tumapat pa siya sa High Priestess, I can feel here na meron sa inyong may sakit or something na nararamdaman na chronic or parang medyo malala, binabaliwala mo lang or parang naglalakas-lakasan ka lang ng loob para maipakita mo sa kapwa mo, sa mga mo sa buhay na okay ko lang. But this Devil card represents something is wrong, may mali, or parang hindi ka mapakali, you felt uneasy. Sa physical, you look good, but deep inside, you're not, Aquarius.
mag-comment ka. Meron sa inyo may sakit, may nararamdaman, suffering from anxiety, suffering from not mental problem, but parang mental uneasiness. At the same time, physical, merong something medyo malala talagang malubhang karamdaman, or yung iba siguro ngayon nyo lang na-discover but it is too late na. But for some na wala, na makaroon, at least take time to go to the nurse, doctor, magpa-check kayo kung meron kayo nararamdaman at pinapalagpas nyo lang. But this devil card is not joking. Okay, Aquarius, sorry ha, hindi ko kayo tinatakot. At least you've been guided. 10th and last card, Queen of Wands. The energy that I can feel here is isa sa nag-cause dito kung ano man tong nararamdaman mo, na sakit or whatsoever, or karamdaman because of your stress in relation to emotion. Dito, mental health, anxiety. Look, Wands, overthinking, ang daming iniisip, ang daming problema. Sinalo mo ang lahat ng problema na kahit hindi sa'yo. Tutuusin, andyan ka na sa hierarchy, queen ka na, nakaupo ka na, pero bakit problemado ka pa rin sa problema ng mga nasasakupan mo? Aquarius, listen ha, ito na yung cause nito, mga bagay-bagay na to. 2026, have time to meditate, to unahin mo na ang sarili. If wala ka man nararamdaman, then thank God. At the same time, is this the start para alagaan mo sarili mo? Okay? Aquarius, hindi ko kayo tinatakot. Ito po ang lumabas sa reading natin. And kung sino man dyan ang makaresonate na meron talagang nararamdaman o kung talagang suffer na ganito, go to the doctor, pray and pray. Wala namang masama dito. Ako nakita, wala namang death card dito o kung ano man. Still, at least, you still have hope. May pwede ka pang gawin. And meron ka pang pwedeng mga paraan, makakapagpagamot ka pa o kung ano man. At least maayos mo pa ang diet mo or yung pag-iisip mo sa mental health mo. But all in all, this is a good, matatawag ko pa yung good reading to at least maging aware kayo. And I am praying na maraming Aquarius sa mga kapanood nito. Kung may kakilala kayong Aquarius, please recommend this video para mapanood nila. At least maging guided sila. At the same time, maraming salamat sa inyo sa tiwala at support na binibigay. Kung wala kayo ay wala po ang Renzo Tarot Channel simula noon hanggang ngayon aking pagbabalik. Medyo nawala man tayo ng konti, but still here you are. Your support means a lot to me. Maraming salamat sa mga kayo naroon ngayon. Ano man ang ginagawa niyo, pinamahal kong soulmates, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.